billionaire's personal assistant. Hindi na naman ako gaano nakatulog at sobrang hapdi na ng mata ko dahil sa pag-iyak. Parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Pero kahit ganun ay pinilit kong pumasok ng maaga. Gusto ko makausap si Klein ng masinsinan. Punong-puno ng katanungan ng utak ko na alam kong siya lang ang makakasagot. Nahihilo man ay pinilit kong lumakad papasok ng site. Napahawak ako sa railings ng hagdan sa gilid nang maramdaman kong nawawalan ako ng balanse. "Okay ka lang, miss?" Tanong ng guard na nakabantay sa entrance at nag-i-inspect ng mga bag. Dahan-dahan akong tumango at saka ipinikit ang aking mata at hinilot ang aking sentido. Kahit hindi pa maayos ang pakiramdam, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nang makapasok, ay agad akong dumiretso sa elevator at nagtungo sa 16th floor. Nang makarating dito, ay lumabas ako agad ng elevator at nagtungo sa pintuan ng opisina. Pero sarado yun at nakalock. Buti na lamang at may mapuupuan dito kaya naupo muna ako dun at pinatong ang bag ko sa aking hita. At niyakap ito. Sinipat ko ang aking relong pambisig. 8:58 PM pa lamang. I sighed, saka sinandal ang aking likod sa sandalan at inirelax ang sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang umidlip. Hanggang sa tuluyan na akong kinain ng kadiliman. Isang butil ng tubig ang gumising sa aking diwa. I can hear small sounds of sobs na parating pilit itong pinipigilan. Panibagong butil ng tubig ang bumagsak sa aking pisngi. Dahil dito ay dahan-dahan kong minulat ang aking mata. Dahil mapdi ito ay hindi ko agad na aninag ang figura ng isang tao na nakatalikod sa akin. Kinuha ko ang aking panyo saka pinunasan ng butil na nasa aking muka. "Pawis ba to?" "Anong ginagawa mo dito?" His voice roared. Napatingin ako dito at laking gulat ko nang makita si Klein. "Klein? Is that how a lowly employee like you addresses her boss?" A huge knife suddenly struck on my heart when I heard those words. At ang pagsaksak ng yun ay nagpaulit-ulit na tila ninanais talaga na ako'y masaktan. Sir, I stuttered. I took a deep breath. Can we talk about us?" Marahan itong pumihit paharap sa akin at sinalubong ako ng kanyang matalim, malamig at walang kaimu-emosyong muka. His eyebrows knotted and he looked so annoyed. "Us? When did we share that word, Miss Gomez?" I bit my lower lip to stop me from another batch of endless tears to come out. "Oh, yeah." His voice is stern and cold. He looks so intimidating. Malayong malayo sa Jameson na una ko nakilala. My Klein. Kaysa magpatuloy ito sa pagsasalita ay bumaling ito sa rilong pambisig nito. "I have a meeting to attend. Suit yourself, Miss Gomez." Matapos ay umabis na ito paalis at sumakay sa elevator. Habang ako ay nakatingin lamang sa kanya. When he finally left, my tears came out. Tumingala ako saka pinilit na pigilan ang mga ito pero masyadong makulit. Ayaw nilang magpaawat. "Ano ba, Tanya?" I smiled bitterly. "Huwag ka nang umiyak, Tanya. Ano ba, nakikiusap ako." Mas lalong nagtuloy sa paglabas ang mga luha ko. I bit my lower lip at halos dumugo ito sa pagkakadiin ng kagat. I can't take it anymore. Sobrang sakit. Pinalo-palo ko ang aking dibdib. "Ano ba? Tangina naman eh." Bulong ko sa kayumuko at sinapo ang aking muka. This is the first time I fell in love. But why does the pain feel like it will be the last time I will love? Grabe pala ka-demanding yung sakit. Gusto niya, ramdam na ramdam ko. Nang huminahon ako, ay bumaba na rin ako ng production floor. Halos 1 oras din akong umiyak sa itaas at buti na lamang ay walang tao na umakyat doon. Kung hindi ay pag-uusapan na naman nila ako. Maga pa rin ang mata ko at sobrang sakit pa rin ang ulo ko. Hindi ko nga alam kung paano ko na-survive na maglakad kahit umiikot ang paningin ko. "Uy, Tanya, okay ka lang?" Tanong ng guard na nakabantay sa pinto ng prod. I weakly smiled at her and nodded a bit. She frowned. "Sobrang sama ng itsura mo. Magpa-clinic ka muna saka..." She stopped and looked at my bag. "Bawal ang bag sa prod, di ba? Akin na. Lagi mo muna dito sa table ko." I smiled at her generosity. "Thank you, ate. Babalik din ako agad para ilagay yan sa locker. Magpapaalam lang ako kay coach." Tumango ito sa ngumiti. I smiled back and tapped my badge to the sensor para bumukas ang pinto.
It opened kaya binuksan ko ito at naglakad ng marahan. May pagkakataon na kailangan kong humawak sa gilid o pader para mabalanse ang sarili ko at hindi tuluyang matumba. Nasa meeting rooms na ako banda. Nagpatuloy ako ng lakad nang makitang okupado ang isang transparent meeting room at nandun sa loob si JK at si Sir Jameson. He was explaining and talking seriously when our eyes met. I felt my heart beating fast but felt it suddenly stop when his cold eyes turned away. I blinked several times and looked away saka nagpatuloy muli sa paglalakad. Palagpas na ako ng meeting room nang maramdaman ko ang biglang pagsidhi ng kirot sa aking ulo at pag-ikot ng paningin ko. Uy! Okay ka lang? I heard voices, but my mind is in a haze. I felt my knees become jelly. Dumulas ang aking kamay mula sa pagkakahawak sa glass wall, kaya tuluyan na akong nabuwal sa aking kinatatayuan. Puno ng sigawan ang naririnig ko. I just felt myself being lifted by someone else when my consciousness was eaten by darkness. I'm sorry, baby. Damn it! I can't do anything to ease your pain. Fuck! Fuck me and fuck the situation. Dinig na dinig ko ang mga salitang yun. Pamilyar ang pananggalingan ng boses pero hindi ko malaman kung sino yun. Habang nagsasalita ito, ay ramdam ko ang malaki at mainit na kamay ang may hawak sa kamay ko. Sometimes, this big and warm hand caresses my face and held my hair like a fragile glass. Maya-maya pa ay gumalaw ito. May dumampi na napakalambot na bagay sa kamay ko, noo at sa labi ko. It took me at least 5 seconds before I opened my eyes and looked around. Pero walang tao sa loob ng puting silid na yun. I sighed. Imagination ko lang ba ang mga yun? Huminga ako ng malalim saka pinakiramdaman ng sarili. Medyo makirot pa ang ulo ko pero hindi na ganun kalala katulad kanina. Siguro hindi na kinaya ng sarili ko ang puyat, pagod at nag-breakdown na ako physically. Oh, gising ka na pala. Bungad ng nurse na pumasok sa loob ng silid. Ngumiti ito saka lumapit. Tumingin ito sa hawak nitong patient's information paper. Reresitahan ka na lang. Pwede kang mag-early out kasi baka hindi ka na rin makapag-perform agad. Fatigue ang nangyari sa'yo. Mukhang wala kang ganong tulog at emotionally unstable ka rin ngayon. So we recommended that you have your early out. Paliwanag nito. Napatango-tango na lamang ako. Thank you, Nurse Jane. Pasalamat ko. Pero I have a job to do. Kaya ko naman na. Kumunot noo ito. You sure? Muli ay tumango ako. Yes po, Nurse Jane. Okay, sige. Kung yan ang desisyon mo. But you still need to rest for a while. We have to make sure that you're okay. Sumang-ayon na lamang ako. She left the room to get the medicines I need to drink. Sumandal ako sa headboard ng hospital bed at ginawang sandalan ang unan. I looked at the table beside the bed and I saw my things there. I grabbed my bag and fished for my phone. Maraming chat sa GC namin na nakamention ako. Maraming nagtatanong kung kumusta na ba ako. Maya-maya ay biglang tumunog ang notification sound ng messenger. Coach Madge chatted in our GC. I scrolled down at binasa ang chat nito. Marjorie Villacuesta. Hi team. The clinic mailed me that Tanya already gained consciousness and is still resting to make sure that she's fine now. Now, you don't have to worry. Eat your lunch, don't overbreak, and give me hundreds, okay? Napangiti ako sa chat ni Coach. Binalik ko na muli ang phone ko sa bag at nilagay ito sa table. Lumipas pa ang ilang minuto at bumalik si Nurse Jane at iniabot sa akin ang gamot. Nagtanong siya muli tungkol sa nararamdaman ko. Pinayagan na rin niya akong umalis. You can tell your coach if you decided to just have your early out, ha? She needs to email us about that. Paalala nito na ikinatango ko na lamang. Nang makalabas ng klinik ay dumiretso ako ng elevator at nagtungo sa 16th floor. Huli na to. I just really want to talk to him. To make closure and such. Gusto ko na maayos at walang agam-agam na matatapos ito. Ending our almost and still not even started love story. Nang makarating sa 16th floor, ay agad akong lumabas ng elevator. I saw that the room has a dim light inside, kaya panigurado na may tao dito. Habang papalapit sa pinto ay ramdam ko ang panalamig ng aking kamay kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso. I stretched my hands to stop it from trembling. Huminga ako ng malalim, saka ko hinawakan ng seradura at pinihit ito. Saka marahan na itinulak ang pinto pabukas. Tahimik lamang sa loob. Tanging tunog ng aircon ang naririnig. Dahan-dahan akong pumasok paloob, only to see Klein peacefully sleeping on his swivel chair. Nakahilig ang kanyang ulo sa sandalan at siya'y nakapikit.
Tumalikod ako sa kanya para isarang pinto. Ngunit isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. What do you need? Napaigtad ako sa gulat at napalakas ang pagsara ko ng pinto. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya at ang kanyang malamig at tila walang buhay na muka ang bumungad sa akin. Sir Jameson, I murmured, but enough for him to hear. What is it this time, Miss Gomez? I gulped and pilit tinatanggal ang bara na nasa aking lalamunan. I sighed, saka pilit pinipigilan ang pagsakop sa alinmang emosyon na lumulukob sa loob ko. May tanong lang ako. Pumikit ako sa kayumuko. Mariin ang pagkakakapit ko at pilit pinipigilan ang pagsilay ng luha sa aking mata. Nang magtagumpay, I opened my eyes and looked directly to him. Bakit mo ko pinaglaruan? Mahina, may halong sakit at lungkot ang boses ko. Alam mong may fiancé ka. Alam mong ikakasal ka na. I stuttered. Pigil ang aking emosyon dahil ayokong magalit. Ayokong isigaw yung nararamdaman ko dahil gusto ko masagot niya muna ang katanungan ko. Ikakasal ka na, Klein. Yet you always tell me, say that you love me. Pagka kong tumawa, ang yaman-yaman mo para manggago at manakit ng isang simpleng tao na tulad ko. Tumakas ang luha sa aking mata at tuluyang bumagsak sa aking pisngi. Wala naman akong naaalala na ginawang masama sa'yo. Pero bakit niloko mo ko? Puno ng sakit at hinagpis ang aking boses at itsura. Pero tila hindi ito natitinag. Like he doesn't give a fuck about it. I smiled bitterly. Grabe naman yun, Klein. Kung may galit ka sa akin, sana. I stopped at tumingala. Sana tinanggal mo na lang ako dito. Binaba ko ang tingin sa kanya. Para hindi na kita nakilala. From the words I said, I saw how his cold and stoned face changed into something I can't read. Nanlalabo na ang aking paningin dahil sa mga luha na lumalabas sa aking mata. Huminga ko ng malalim at pilit na nagpapalakas kahit kanina pa gustong bumigay ng mga tuhod ko. I bit my lower lip at nagbaba ng tingin. Yung sinabi ni JK. Sambit ko nang maalala ang mga kwentos ng sinabi ni JK. Yung tungkol sa recruitment area. Muli ay sinalubong ko ang kanyang mga tingin. Is it true? My heart is hoping that maybe he really had this fondness in his heart. But his answer, with only a word, made my heart sank in pain and crash like a tiny particle that will never have a chance to be collected and fixed. No, he answered, firm and sure. He looked at me with the same cold eyes and stoned face. I don't even have the slightest idea of loving you. My heart turned into dust, crushing it into tiny pieces. Hinahangin na to palayo sa isa't isa. Durog na durog. Pinong-pino. Pagka kong tumawa sa kaunti-unting napailing, sabay patuloy na lumuluha. Tama na, Tanya. Stop it already. Save your heart from the pain. Kung ganun, pinaglaro mo lang talaga ako? Isang entertainment habang wala ang fiancé mo dito? He nodded. He fucking nodded. Bagsak ang aking balikat na tumalikod ako sa kanya. Nakuha ko na ang sagot. Tama na. Sobrang sakit na. Kailangan ko nang iligtas ang sarili ko. Nalulunod na ako sa sarili kong katangahan. Salamat sa pagsagot, Sir Jameson. Nanginginig ang boses na sambit ko. I'm resigning, sir. Thank you for the opportunity to work with you. I bit my lower lip at impit na nagpakawala ng ingay. I hope I will never see you again. Matapos kong sabihin yun, ay agad ako naglakad palabas ng silid na yun kahit nanlalambot na ako. Taas noo at tila walang iniinda ko yung ginawa. Ngunit paglabas ko at sarado ng pinto, I fell onto the ground and covered my mouth with my hand when my tears fell like a fucking river. Ang sakit! Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Hindi ko alam na may ganitong klase pala ng sakit kapag umiibig. Yung tipong biglang binagsak sa lupa ng walang sasalong malambot na bagay, maski tela. Pain demands to be felt when it comes to love. But fuck this pain. It's killing me. This day will never be forgotten. The day where I felt my heart fell, literally, and crashed into tiny pieces.
TL, anyari, ba't tulala ka dyan? Napamulagat ako nang makita si Christine habang naka-headset na nasa harap ng desk ko. I snapped, saka ngumiti sa kanya. Wala, I answer. Tumango siya. 59ers na, TL. Tumango ako saka tumayo. Stand up guys, 59ers! Sumunod naman sila at nakisabay sa chant and activity habang may customer na kausap. I looked around saka tiningnan ng laptop ko. Nagsalubong ang kilay ko nang makita ang pangalan ko sa updated time intervene sa survey boards namin. And when I scrolled it, damn guys! We got 100 from Daddy-O! Sigaw ko. Nagkaroon naman ng hiyawan at katuwaan dito. Congrats Team Tanya! 500s by now, no zeros and still half of the shift. Bati ni OM Danny nang lumapit dito sa aming bay. Kahit kailan talaga, napaka-competitive nitong si Tanya. Nako! Takot lang ng team ni Tanya sa kanya. Tawa naman ng support na si Gail. Mantakin mo ba naman na taniman ng tingin na nakakamatay ni TL Tanya itong si Poch na makakuha ng nyero? 0. Tawa lamang ang naisukli kong sagot sa sinabi niya. Binati muli ako ni OM Danny bago siya bumalik sa sariling station. Huminga ako ng malalim saka tumingin sa survey board namin. Nakakatuwa dahil hindi pa pumapalya ang scoreboards namin dito at isa ang team ko sa mga nangunguna. Team Tanya. Isa na akong TL o team leader. 4 na taon na rin ang nakalilipas mula nang iwan ko ang unang kumpanya kung saan ko binuo at kung saan ako natuto. Maraming nangyari, pero natutuhan kong ibangon ang sarili ko. I graduated having a bachelor degree for secondary education, pero di ako natuloy sa pagtuturo. Matapos kong mag-resign sa Sitel, ay tumigil muna ako magtrabaho. Ngunit magsi-second year college ako nang magkasakit ang kapatid ko. Nahirapan sa bayarin sila mama at papa kaya napilitan akong mag-apply at pasukin muli ang industriyang pilit kong kinakalimutan. I applied at Alore Solutions at agad din naman akong tinanggap. Sa isang telecommunications account din ang nakuha ko. Kalaban ng una kong nakuha. Sa mga lumipas sa panahon ay nagpatuloy akong magtrabaho hanggang sa eto at mag-4 na taon na ako dito sa kumpanyang ito at nagbabalak na ring mag-resign. Gusto kong magamit ang propesyong natapos ko kaya siguro matapos lang ang fiscal month na ito ay magre-resign na ako. Matapos ang ilang oras na paggawa ng TL report, pag-alalay sa agents ko ay natapos na din ang shift. Inayos ko ang report ko para sa araw na to. Matapos ay iha-huddle ko ang mga agents ko. TL, mall tayo! Yaya ni Jessa, isa sa mga ahente ko. I pouted. Anong oras ang shift natin? Natawa naman sila na ikinakunot ng noo ko. What? Tanong ko. TL, day off natin! Natatawa namang sambit ni Poch. Napakagat ako ng labi sa pagkapahiya. Puisit, ba't nakalimutan kong off nga pala namin mula ngayon hanggang sa susunod na araw? Napailing na lamang ako. Lunes kasi ngayon at kahit ilang taon na ako sa industriya, lagi ko nakakalimutan ang tungkol sa off ko. Hindi pa kayo nasanay dyan sa TL nyo. Sapat ni TL Drew. Dati ko rin kasama sa team noon. Ngumisit to sa akin. Ulyanin yan eh. Nagtawanan naman sila. Kasama ang ilan sa nakarinig ng sinabi niya. Dinampot ko ang bote ng alkohol na nasa lamesa ko at binato sa kanya na agad niyang sinalo. Gago! Asik ko sa kanya na tinawanan lang niya saka nagpaalam na uuwi na. Drew! Tawag ko sa kanya habang di pa nakakalayo. Lumingon ito at kinunot ang noo na parang nagtatanong. Eto ka oh! I showed him my middle finger. Tumawa naman ito at umiling tsaka tuluyang umalis. Hay! TL Tanya saka TL Drew. Pagsisimula nila ng asaran. Napailing na lang ako. Wala na akong time sa love-love na yan. Puro sakit lang naman dala niyan eh. Ay nako, wala akong time sa ganyang kaartehan. Sagot ko sa pang-asar nila. Nagtaas naman bigla ng kamay si Christine. TL, tungkol sa team building natin, kailan? Saan niyo ba gusto? Tanong ko. Isla Verde na lang, TL. Hapit ang budget ngayon, kailangang tipid. Isla Verde? Napangiti ako ng mapait. Damn, of all places. I cleared my throat. Hindi ba pwede sa iba? Tagaytay. Umalingaw naman ang reklamo ng ilan. Maganda sa Isla Verde, TL. Mag-camp tayo dun. Sumang-ayon naman ang marami sa sinabi ni Christine. I heaved a sigh. Mukhang wala akong choice. Tumango ako. Okay, Isla Verde tayo. Matapos ay nag-usap-usap pa para pagplanuhan yun. Ang team building namin ay sa mismong araw na mag 4th year anniversary ako sa kumpanya. Next week na yon. Nagkwentuhan pa ang ilan
Ang ilan ay nagyaya pa ng mag-inuman sa bar. Pero for Pete's sake, it's just 9 a.m. in the morning. Napailing na lamang ako sa kalokohan nila. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nagtungo sa station ni TL Alex. Oh, TL Tanya, nandito ka pa? Ngumisi ako. Obviously, TL Alex, nakikita mo ko oh. Natawan na lamang ito saka pinagpatuloy ang paggawa ng kanyang report. Ngumuso ako saka sumilip sa kanyang ginagawa. Oh, I saw endearment. Love? Focus on the customer's concern? Basa ko sa kanyang type. Really, TL? You're in a relationship with your agent? He smiled. She's my wife. Napanganga ako sa kanyang sinabi. Wow! How come we didn't know? Hindi namin sinabi. Alam mo naman dito sa atin. Napatango-tango ako. I smiled at him. Congrats, TL. Best wishes. I mean, belated. He laughed. Saka muling itinuon ang pansin sa ginagawa. Nagpaalam na akong aalis at pumalik sa sariling station. Nakita kong si Rika, Angela, Geraldine at Princess na lang ang naiwan. Oh, pati pa kayo umuwi? Tanong ko sa apat na kasalukuyang nakaupo sa swivel chair at nag-uusap. Ay, TL! Tanong namin sana kung gusto mo sumama. Saan naman? Sa mall, TL! Sagot ni Angela. Mall? I bit my lower lip at parang nag-isip. Anong gagawin dun? Unwind lang, TL. Si Geraldine naman ngayon ang sumagot. Stressful ang account natin, TL eh. Para maging fresh na uli tayo, TL. Natawa naman ako sa sagot nila. They are one of the youngest on my team. Puwera kay Rika at Princess. Naku TL, trip lang namin gumala talaga tas kasama ka. Baka may panlibre ka dyan. Sabat naman bigla ni Rika. Naku Rika, shut up. Natatawang sabat naman ni Princess. Napailing ako saka tumayo. Alright, let's go. They squeaked in happiness and immediately pulled me palabas ng production floor. Natatawa naman akong nakasunod sa kanila palabas ng building. Nang makalabas ay nagulat ako nang makitang naroon pa ang ibang ka-teammates namin. Grabe TL, ang tagal ka naman makakumbinsi ng mga tong mag-mall. Kumakamot ng ulo na reklamo ni Daddy O. His name is actually Nino, but since he's the oldest, older than me, and he already have his loving family, yun ang napili naming tawag sa kanya. Sorry na po, I chuckled. Tara na TL! Aya ni Emil kaya nagtuloy na kami sa paglalakad. Saan ba tayo? I asked. Mega Mall TL. Ang layo naman? I shrugged my shoulder. Kung doon nila gusto, di okay. Sumakay na kami ng bus patungo doon. Nagtalo pa nga si Princess at Rika kung magbabus o MRT. But makalipas ang maraming minuto, it's almost an hour mula nang makasakay kami, nakarating na rin kami sa mall. Tuwang-tuwa sila nang makarating kami dahil saktong kakabukas lang ng mall. Tumawid na kami sa tulay at saka naglakad papasok ng entrance. Makalat, maingay at nagkakasiyaan sila nang makapasok kami. Grabe! Iuwi ko na lang ang aircon nitong mall. Okay na ako. Natatawang sambit ni Angela. Nako, aircon girl. Dapat yung aircon sa Alore kunin mo. Gantihan mo kasi laki ng kaltas ng sahod kapag nag-late. Emil bluntly said. Natawa ako sa sinabi niya while Angela just pouted. Hindi, dapat yung may-ari ng Sitel kunin niya. Bukod sa mayaman, ubod ng lamig daw. Nalagpasan ng lamig ang North Pole. Natatawang sabat ni Rika. At sobrang gwapo daw, kya! She squeaks. I bit my lip and napayo ko. CEO ng Sitel? Wow, it's been years. TL, ayun oh, may samgyup. Turo ni Christine sa isang Korean restaurant. Te, nakita mo sarado pa oh. Natatawang sapat ni Rika. Bumusangot naman si Christine. Sinabi ko lang na may samgyup. Di ko sinabing bukas at kumain tayo. Naghiyawan at napuno naman ng halakhak sa loob. Boom! Basag! Crack! Nyero! Laglag! Iyak! Rika stomped her feet at lumayo sa mga nang-aasar sa kanya. Luminga-linga ako hanggang sa makita ko ang National Bookstore na bukas na at may ilan na pumapasok. Tumigil ako sa paglalakad at itinuro yun. Wait, papasok ako doon. Sige TL, sama kami. Hinayaan ko na lamang sila at nagtungo na sa bookstore. Pumasok kami at nagkanya-kanya na ng hiwalay. Nagtungo ako sa book section at hinanap ang librong gusto kong mabasa. Napangiti ako nang makita ang Hunger Games, Catching Fire at Mockingjay. Nabasa ko na kasi ang first book, ang Hunger Games na nabili ko nang magkaroon ng charity event sa company namin. Kumuha ako ng tig-isa nito. Hindi muna ako nagtungo sa cashier at nag-ikot muna hanggang sa mapunta ako sa cardboard games and such. Napangiti ako nang makakita ng isang Uno card at Monopoly. Akmang kukunin ko na ang Monopoly box noong may malaking kamay na nauna dito. I got it first, miss.
Nabato ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang pamilyar na boses. Unti-unti ay nilingon ko to. Seeing one of the people I wanted to avoid and forget my whole life. Johnson! Nanlaki ang mata nito at napaawang ang mga labi. Tanya? Parang may bumabara sa lalamunan ko. Gusto ko lumayo. Oo, ibuka ang bibig ko pero tila ayaw gumalaw ng katawan ko. Tiel! Napamulagat ako. I saw Emil na papalapit sa akin. Maya-maya ay kinuha nito ang Uno cards. Hinahanap namin to kanina pa, Tiel, para sa team building. Nakangising sambit nito saka tumalikod at naglakad paalis. Mabilis ang kilos ko na lumayo at sumunod kay Emil. Pero malalakas na kamay ang humawak sa braso ko at pinigilan ako sa pag-alis. Tanya, let's talk. Seryosong sabi nito. I felt my heart raging and running at a fast pace. Halakas ang pagkabog ng tibok ng puso ko. I know pwedeng mangyari ang ganito. But I'm still not ready. I'm still not ready to face and see the people who hurt me 4 years ago. I gulped at pinigilan ang pagsilay ng luha sa aking mata. I don't have business with people like you. Marahas kong hinila ang aking kamay at naglakad palayo kay Johnson. Johnson is like my brother, my friend before. But they are all the same. Like his brother, they played with me. And I don't want to be involved with their world anymore. Matapos magbayad ay agad kaming lumabas ng National Bookstore. But I didn't expect that meeting Johnson is not enough for heavens. Tanya, I saw how my former boss dropped his phone. His friend's jaw are all sitting on the floor and yes, my team are all confused. Fuck this day. Hoy! Ay! Napaigtad ako sa gulat at napahawak sa dibdib ko. I saw TL Drew grinning in front of me. Tulala ka na naman dyan. Natatawang sambit nito sa kanaupo sa upuan na nasa harapan ko. Sumimangot ako sa katinuloy ang pagsubo ng pagkain. Break ko kasi ngayon kaya narito ako sa pantry mag-isa. Di na ako nakasabay sa mga agent ko dahil tinapos ko na ang mga report na kailangang matapos dahil mamaya na ang alis namin patungo sa Isla Verde para sa team building namin. Umiling ako ng bahagya. Hindi naman TL, may iniisip lang. Tumaas ang kilay nito. Care to share? I chuckled. Not that important though. Tumangu-tango ito saka ngumiti bago nagpaalam at umalis. I took a deep breath before I ended up eating again. Matapos maubos ang pagkain ay iniligpit ko ang aking lunchbox at uminom sa aking tumbler. I fished my phone at sinilip ang oras. I still have more than 30 minutes break. I sighed saka binalik ang phone ko sa bag. Tinitigan ko ang magandang tanawin sa ibaba. Madaling araw na pero maliwanag at parang buhay na buhay pa rin sa kalsada. Maraming mga sasakyan ang paroon at parito. Staring at the aesthetic sight makes my mind fly in a daze and turn back the time few days ago. The time I saw him. Wide eyes at parang nakakita ng multo. The emotion, the pain and everything came back rushing. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. I feel so numb that I wanted to shout at him. Alam ko naman eh. Until now, I haven't moved on from him. I know that here in my heart, there's still some space that belongs to him. I've never intended to date a guy after what happened with my almost love life. Tumayo ako saka nagtungo sa vending machine. Naglabas ako ng 50 peso bill at akmang ipapasok ito nang tumigil ang kamay ko dahil sa isang alaala. I remembered how I hated his guts and pissing me the hell out of it. Nalate pa nga ako at sinabihan ng coach ko na tinanggal ako sa trabaho. I suddenly feel like bringing back those stupid times. The days he was playing me with his hands. The hell? Napahawak ako sa aking pisngi nang maramdamang may tumulo dito. Realizing that it was my tears. Suminghap ako sa katinuyo ito. Tinuluyan kong pinasok ang pera saka kumuha ng iced coffee. Pagkakuha ng kape at sukli ay bumalik na ako sa table na inuukup ako. Every time I encounter things that make me remember him, I always end up crying and feeling this excruciating pain. Kahit kailan, sa ilang taon na nakalipas, ay hindi man lang ako nakaabante agad paalis. Patuloy akong nakakulong sa masakit na pangyayari sa buhay ko. It was my greatest downfall. Like a thorn that always pops up to hurt me, injure me, and never let me live without pain. I don't know. I was so ready. The time he confessed, I was shocked, overwhelmed, and felt so loved. I never knew loving was such a great feeling. But the truth was revealed. I experienced this pain. Excruciating, monstrous, savage, and hopeless pain. I can't breathe.
My heart suddenly stopped beating like before. My world crashed and my mind lived in a daze, confused, in conflict. That's why when I saw him, I couldn't think straight. Parang muling tumigil ang pagtibok ng puso ko. I sighed, and even my mind was in conflict. I can't stop thinking of the day we met again after years of pain. Tanya, I saw how my former bosses dropped his phone. His friend's jaw are all sitting on the floor, and yes, my team's all confused. What the fuck? I couldn't blink. Nakatingin lamang ako sa figura ng tao na kahit kailan ay hindi ko na ninanais na makitang muli. The pain he caused me hurt me so much. It's not just about the pain of di minahal, but the pain of being played and fooled by this cunning man. Tiel? What's wrong? Biglang tanong ni Christine. Do you know them, Tiel? Instead of answering her, I took the chance to immediately walk away. I walked in a fast pace dahil nararamdaman ko na sinusundan ako ni Jameson. Tanya, wait! Hindi ko siya nilingon at patuloy lamang na naglakad. I decided to walk papuntang exit. Maraming exit dito sa Mega Mall. But wherever exit I will use, sana malapit sa bus terminal na nasa mall na to. No wonder why he's here. Malapit dito ang site ng Saitel. But the last thing I've known about him was, after our encounter, he flew back to New York for his wedding. Tanya, what the Hindi ko siya muling pinansin at mas binilisan ng paglalakad. Lumiko-liko pa ako para mailigaw siya. Minutes of walking ay wala na akong marinig na boses mula sa kanya. I really can't understand myself, but I felt a bit disappointed knowing that he's not chasing me anymore. Kinastigo ko ang sarili dahil dito. Saka, ano ba kailangan ito sa akin? We're done. 4 years ago. At wala naman ako naaalalang utang dito. I shook my head mentally and decided to walk faster para makalabas agad. Lumabas ako sa isang exit at paglabas ko, nasa isang daanan ako where it's kinda near the station pero kailangan pang lumakad ng ilang minuto. Walang tao at tanging mangilan-ngilan na sasakyan lamang ang naririto. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang biglang may malalakas na kamay ang pumigil sa akin. It was him. He was panting at tila napagod sa paghabol sa akin. Hinihingal itong nakatingin sa akin. I got you. I rolled my eyes and pilit winawaksi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Get off me! May halong diin na sabi ko. Instead ay hinila ako dito sa mas tagong bahagi. Get off me! Singhal ko. Nakatalikod sa akin at patuloy na hinihila ko nang magsalita ito. No, let's talk. Ano na namang pag-uusapan natin? Ani ko. We're done and I don't even have any bullshit to settle with you. No, we will talk. Ani to na may pinalidad. But I ain't joking here and I have no time for his shit. Mahigpit man ang hawak ay napagtagumpayan kong iwaksi ang braso ko sa kanya. Napatigil ito sa paglalakad at hinarap ako. Well, wrong move by him. Mabilis lumapat ang kamay ko sa kanyang kanang pisngi. Napatabingi pa nga ang kanyang mukha kaya alam kong malakas yun. But I don't care. He wanted to talk? Then let's talk. Dinuro ko ito. I told you, I don't have any bullshit business with you. Talk? Fine, I'll talk with you. I laughed humorously. You are a fucking asshole who only knows to fool people, toy with them, bullshit them, dump them and fucking crush them. I don't even know why you want to talk, like I'm the one who hurt you. I stated shouting and throwing him all the hurtful words I could give. Ano pa ba kailangan mo? Did you realize that seeing me beg, cry and crush in front of you is not enough? Hurting, playing me, and making the fool out of me is not enough? Jameson, you know, you really have such guts. I'm amused with that. Muli ay sambit ko, saka tumingala at ngumiti ng mapait. I looked down at him, seeing his eyes have this mixed emotion that I cannot read. Are you, your brother and your friends, still not satisfied seeing people look pathetic? I'm sorry, but I'm not the perfect target for your games right now. Lumapit ako sa kanya at tinanggal ang lahat ng emosyon ko sa muka. I stared at him blankly. I've learned my lesson, and that is never, ever believe and trust a person like you, and never let myself be involved with your life again. Matapos kong sabihin yun ay tumalikod na ako at naglakad palayo. Wala akong narinig miski isang salita o ingay. Wala. He was just looking at me with mixed emotions in his eyes that I can't read. I bit my lip and sigh. I should never let myself be involved with them again. Delikado sila. Tuso at mapanakit.
They can do whatever they want dahil mayayaman sila. Kaya nilang apak-apakan ng tulad kong simple lang. Napailing ako at kinuyom ang kamay. Never that I will let him invade my system easily like before. I'm done with him now. TL, saan ang mga gamit mo? I smiled at Rika. Nasa baggage area pa. Tumango naman ito at minaalalahanan pa ako na sumunod agad dahil parating na daw yung van na susundo sa amin bago bumaba. Nagtungo naman ako sa baggage area at kinuha ang isang bag saka dumiretso pababa ng building. Nang makarating sa baba ay nag-aantay na ang mga kasama ko. Nandun sila sa isang puting van at tila nag-aantay sa akin. Naroon din ang support namin na si Support Paulo at Support Charlie. Ayan na si Tanya! Anunsyo ni Support Paulo nang makalapit ako. Nagkatuwaan naman sila at nakilala ko si Mirka, ang tourist guide at handler ng tour na kinuha namin. Mabuti na lamang at nagkasya kami sa loob ng van kaya sama-sama kami sa loob. Kapag kasi di nagkasya ay baka mag-plan B kami, ang mag-bus o commute ang ilan papunta dun. Which is hassle kasi di kami sabay-sabay nun. We were in high energy while on the way sa destination. We are very excited dahil pang-5 na ito sa team building namin. And we are planning to have this simple team building kahit bago man lang ako mag-resign as their team leader. Makalipas ang 3 oras ay nakarating na din kami sa wakas sa Isla Verde. Nang huli kong punta dito ay simple at mas kakaunti ang nagtutungong turista. Ngunit ngayon ay halos parang Boracay na to. Mas nag-improve ang facility at tila pinaghandaan ang pagdagsa ng mga tao na magbabakasyon sa isla. Let's first go to the market para hindi tayo paalis-alis sa campsite. Paanyaya ni Support Charlie. We all agreed at nagdesisyon din na maghiwa-hiwalay at magtoka ng bibilhin. Ang grupo nila Princess, Emil at Poch ay nakatoka sa pagbili ng baboy at manok. Kila Angela, Rika at Geraldine ay sa gulay at bigas. The supports, Charlie and Paulo, will take care of some necessities while I look for some assorted things. Napili kong magtungo sa shop ng mga souvenirs, thinking to bring home some well-known souvenirs and some famous stuff that will only be available at Isla Verde or Batangas. Lumapit ako sa estante ng mga keychain where a designed sun with the name of the island was engraved. I smiled because of its simplicity and cuteness. Napili kong kumuha ng ilan para sa mga katrabaho ko at kila mama. Tanya? Tanya! My heart stopped beating for a second. Did I hear it right? Did I? Humarap ako dito, only to see Jameson holding the same design of keychain I was looking. Oh, retarded coincidence. How much do you love playing? I almost forgot. His friend, who's actually a red-haired guy, owns a private property here. Binitawan ko agad ang keychain saka mabilis na lumabas ng shop na yon. Tuloy-tuloy na lang ako ng lakad at ipinagpasalamat ko na mukhang di na niya ako kukulitin na naman kasi di naman niya ako sinundan. But why does it sound so bitter? Mabilis akong nagtungo sa lugar kung saan kami magkikita-kita pero wala akong nakita ni isang anino ng mga kasama ko. Buti na lamang ay tapat ng sikat na fast food chain ang napag-usapan namin kaya pumasok ako doon at umorder ng pagkain. Mag-aantay na lang ako kaysa mag-ikot. Ayoko na magsalubong na naman ang landas namin habang naririto ako sa isla na to. Naghanap ako ng upuan pero punuan na sa first floor kaya umakyat ako sa second floor. Walang katao-tao kaya mas mabuti. Tahimik. I sat at the table beside the glass wall. Mas okay din dahil matatanaw ko kung nasa ibaba na ang mga kasama ko. I fished my phone tsaka nag-chat sa GC na nasa loob lang ako ng pagkakakitaan. Ilang minuto pa aantayin ko. Nagsimula na akong kainin ng fries, sundae at chicken with rice na in-order ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang may tray na nalapag sa harap ko. Nagangat ako ng tingin. Excuse me? Napatigil ako nang makita kong si Jameson ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko habang pinupukulan siya ng matalim na tingin. Kakain, he answered. I laughed humorously. Kakain? I roamed my eyes around. With these empty seats? Bakit dito pa sa table ko? I want to eat with you, he simply said before he sat and grabbed the burger on his tray. Nagsimula na siyang kumain ng tahimik habang ako ay di mapalagay dahil nasa harapan ko lang naman yung dati kong boss at ang lalaking nanakit sa akin. Napairap ako sa kasinimulan na rin kumain. We're just silently eating at habang tumatagal ay napansin ko na sa dami ng customers, bakit mo lang umakyat dito para mag-occupy ng upuan dito? Natapos ko na kainin ang kanin at fried chicken and I was left with fries and sundae. Kumuha ako ng fries at sinawsaw ito sa sundae saka ito kinagat. I bit my lower lip and screamed mentally dahil sa sobrang sarap ng kombinasyon nito. He looked like a kid. Napaangat ang tingin ko sa lalaking hindi ko pinapansin kanina pa. I rolled my eyes at him. So what? Paki ko sa opinyon mo. He grinned.
I'm still your former boss. I cut his words. Not anymore. And will be your boss again, Tanya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Pinagsasasabi ng baliw na to. What do you mean? I asked. Instead of answering, he grinned at me again. I bought the shares of Allure Solutions. Starting next week, I will be your boss. Seeing him satisfied with my reaction made me want to kick his ass. I grinned back at him. Oh, so, do I have to prepare a welcome party for our boss to be? Kinuha ko ang fries at sundae saka tumayo. Total, sa Monday pa naman kita, boss. I don't have business talking with you, asshole motherfucker. Tinalikuran ko na to at binilisan ng paglabas ng fast food restaurant. Saktong paglabas ko, ay pagparada ng puting van sa harap ko at bumukas ang pinto nito. Si Angela ang nagbukas. Arat, TL! Excited na pahayag ni Geraldine. Napangiti ako. Umusog ng upo si Angela kaya sumakay na ako. Inilapag ko muna ang hawak saka muling hinarap ang pinto para isara ito. Exact moment when Jameson and my eyes met. Tinaasan ko muna siya ng kilay at bago pa siya makahakbang papalapit ay sinara ko na ang pinto. Agad ding umabis paalis ang van. TL, di ba yun yung lalaking umahabol sa'yo? Bulong sa akin ni Angela. Oh, so she noticed him. Pilit akong ngumiti. Don't mind him. Kahit hindi kumbinsido, ay napilitan nitong tumango at ituon ng pansin sa harap. It took less than 30 minutes before we reached the final destination. Agad kaming bumaba ng sasakyan at tinulungan ang mga kalalakihan na bitbitin ang mga gamit. Nagtungo kami sa mayabong na puno kung saan kami magka-camp. Our tour guide told us that she purposely let us stay here dahil malilim at hindi kami mahihirapan sa sikat ng araw. Sa di kalayuan ay may malaking bahay doon. It has loud music, people, and looks like there's a party. That's the owner of that property. Don't worry, this camp area is not part of their property but government-owned. She explained to us. Nagsimula na kaming i-assemble ang tents at ayusin ang gamit. Matapos ay nagsimula na ang ilan na magluto. Ang ilan ay naligo na sa dagat. Our tour guide and the driver is staying with one of the upper hotels in this island. TL, halika na! Natatawang umiling ako. Ayoko! Sayang kutis na alagang Allure. Nagtatawanan naman kami. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nagtungo sa pwesto nila Princess at Emil. Kasalukuyang nag-uusap ang mga ito habang nag-iihaw. Ayan mukhang seryoso yan Ani ko nang makalapit. Princess chuckled. No, TL. We're just talking about some customer issue. I laughed. Naku, dapat kalimutan niyo ang mga yan. Chill tayo ngayon, okay? Approved, TL. Emil thumbs up. Tumango ako saka kumuha ng isang inihaw bago nagtungo sa pwesto ng mga kanin. Saka kumuha nito bago bumalik sa kinauupuan ko kanina. Nilabas ko mula sa box na lalagyan ng mga inumin na may yelo para mapanatili ang lamig nito ang isang bote ng Sprite. Nagsimula na akong kumain. Ewan ko ba? Kakain ko lang kanina tapos kain na naman ako. Makalipas ang ilang minuto ay natapos akong kumain. Nagligpit na ako ng pinagkainan at naghugas na din ng kamay. Nagtungo naman ako sa aking tent at saka kinuha ang librong dala ko. Hunger Games, Catching Fire. Napatingin ako sa karagatan. Napangiti ako nang makitang nagkakasiyahan sila. Luminga-linga ako para humanap ng pwesto para makapagbasa. Napansin ko ang isang malaking bato na nabibigyan ng lilim sa isang parte ng buhanginan. Napangiti ako. Kumuha muna ako muli ng mahabang tela na dala ko saka nagtungo sa bato na yun. Inilatag ko ang tela saka naupo dito. Malamig, malilim, at ang katahimikan na dala ng karagatan. What a heaven. Tanya? Napalingon ako sa nagsalita. Si Johnson. Anong ginagawa mo dito? I asked. I should be the one asking. His forehead nodded. What are you doing here? I rolled my eyes. You don't care. Binuklat ko na ang libro sa kasinimulan ng pagbabasa nito. Sungit Bulong nito kahit dinig na dinig ko naman. Naramdaman ko na naupo siya sa tabi ko pero di ko siya tinapunan ng tingin. The whole time I'm reading, tahimik lamang siya sa tabi ko. Panaka-naka niya akong sinusulyapan. Maya-maya ay ilalabas ang cellphone at magtitipa. Nasa kalagitnaan na ako ng libro nang maramdaman ko siyang tumayo at naglakad palayo. I smirked at napailing. Tinuloy ko na lang ang pagbabasa hanggang sa maramdaman ko na nagva-vibrate ang phone ko. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag. Hello? TL, san ka? Nagpalinga-linga ako. Nandito sa may malaking bato malapit sa camp area. Why? Kanina ka pa namin hinahanap Tumawa pa to. Ngayon lang namin naalala na uso pala cellphone. I snorted with what she said. Kaya pala, I even laughed bago muling nagsalita.
Mamaya ay babalik na rin ako. Nagbabasa kasi ako eh. Naku talaga, TL. Ikaw na ang bookworm. I chuckled before binaba ang tawag at muling nagpatuloy sa pagbabasa. Minutes passed nang makarinig ako ng mga yabag pero hinayaan ko na lamang ito. Naramdaman ko ang paglapit nito at pag-upo sa tabi ko. He's wearing the same jacket as Johnson, same clothes and everything. But I know who he is. Pretending to be Johnson is not your forte. Binaba ko ang libro sa tinapon ng tingin sa kanya. Jameson. Binulong ko na lamang ang pangalan niya. And he looks so shocked. Para itong nakakita ng multo kung mamalikmata. How did you? Duh! I popped my tongue before talking again. You're too obvious. Magkamukha lang kayo pero di kayo kambal. You look more mature than Johnson. Tinitigan ko siyang mabuti. Saka di bagay sa'yo ang ganyang damit? More informal ka? You look dashing and handsome when you're wearing a formal attire. Napatigil ako sa pagsasalita nang ma-realize ko kung ano ang mga sinasabi ko. I saw how the side of his lips lifted with amusement. What the hell, Tanya? Umiwas ako ng tingin. Ibig kong sabihin ay... Di ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa sobrang kahihiyan, I chose to stand up. Aalis na ako. Iahakbang ko pa lamang ang mga paa ko nang hawakan ni Jameson ang kamay ko at hinila ako papalapit sa kanya. Mabilis niyang pinulupot ang mga kamay sa bewang ko saka nakangiting tumingin sa akin. Anong ginagawa mo? Pilit kong kinakalas ang kamay niya na nasa bewang ko pero mahigpit yun at tila ayaw akong bitawan. Inilapit niya bigla ang kanyang muka at halos maduling ako dahil sa sobrang lapit nito. Tumama na ang kanyang ilong sa aking ilong and it brings so much electricity on my body. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko at di ako mapakali. Anong gagawin mo? Anas ko dahil parang nawawalan ako ng lakas sa sobrang lapit niya. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang dala niyang kakaibang pakiramdam sa akin. He can still make my heart beat faster. This, the last word he uttered before he claimed my lips. Dala ng halik, ay pakiramdam ko ay bibigay na ang mga tuhod ko. I heard Jameson groan at hiniwalay ang labi niya saglit bago ako muling siniil ng halik. This time, it's more aggressive, more inviting. I felt his tongue suddenly asking for an entrance. Ironically, I let him in. I moaned when he suddenly cupped my butt and pulled me up. Ipinulupot niya ang mga hita ko sa kanyang bewang at ikinawit ang kamay sa kanyang batok. We're kissing endlessly, ravishing and lapping each other like there's no end. Damn temptation! Humiwalay siya sa akin sa kadahan-dahan akong inalalayan pababa sa kanya. He was holding my waist and my hands are still tied like knots on his nape. Damn baby, you should stop me now, he uttered huskily. If I won't stop, I might take you somewhere else too. Hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil tinakpan ko na ito ng kamay ko. I don't want to hear some kind of dirty word from him. Saka, I can already feel some kind of hard thing poking my tummy. I don't want to assume things but... Erase those dirty thoughts, Tanya. I shook my head mentally. Saka mabilis na kumala sa kanya at lumayo. Nakita ko pa ang pag-angal sa mukha nito pero wala itong nagawa. Huminga ko ng malalim saka tinalikuran ito. Ano bang ginagawa mo dito? I gulped bago muli siyang hinarap. And why do we always meet in this kind of coincidence? Ibinulsa niya ang mga kamay saka ngumisi. I don't know either, baby. Tinaasan ko siya ng kilay. Don't call me that endearment kind. We're not close. Oh, he voiced out, looking so shocked. We kissed. Ramdam ko ang pag-akit ng dugo sa aking muka. How blunt he is to say that. Pinalobo ko ang aking pisngi dahil sa inis saka ito galit na dinuro. Ang kapal mo? You kissed me and I didn't intend to kiss your dirty lips, jerk. Wala itong naging tugon. Bagkus ay ngumisi lang ito na parang tuwang-tuwa pa. I don't know, but I felt insulted. Ganun ba? Gustong-gusto na naman niya akong paglaruan? Hindi ko na lamang siya pinansin at tinalikuran nito. But his strong arms stopped me and pulled me again para humalap sa kanya. Wait! Ano ba? Singhal ko sa kahilila pabalik ang braso ko. Ano na naman ba kailangan mo sa akin? I want to talk with you. I cut his words. We're already talking. About us. 4 years ago. I laughed humorously. Us? Umiling ako sa kanya. We don't have that kind of label, Klein. We never had that shit. Baka sa mata nito ang gulat at pagdaan ng hindi ko mawari na emosyon.
but it felt something familiar. Something I did for the past years of my life. But just stop it, Klein. We're done 4 years ago, remember? You used me for entertainment? I uttered firmly. I looked at him straight to his eyes, showing no emotion. Fierce. Parang playtime. You paid me for your entertainment. Umawang ang mga labi nito na parang hindi inaasahan ng mga salitang binitawan ko. I felt my heart throbbing in pain while looking into his eyes. Bumabalik lahat. The pain, the sadness and humiliation I felt before. I felt my tears pulled in the corner of my eyes. Ipinikit ko ang mga mata para pigilan itong bumagsak sa kayo ko. I can't stand looking at his eyes like he's the one who got hurt. Like he's hurting all these years. Because I know that he never did. Never. Tanya, pinalis ko ang luhang namuo sa aking mga mata sa kamuli siyang hinarap. Leave me alone, Klein. I'm living my life to the fullest now. Realizing how stupid I am to get my life involved with people like you. I sighed. It's such a mess, Klein. It brings conflict with my life. And maybe you're now married to your fiancé. I'm not, Tanya. I don't care. Singhal ko pabalik sa kanya. Just leave me alone, Klein. I'm not stupid enough to let you hurt me for the second time around. Tinalikuran ko na ito at naglakad palayo. I heard him calling my name, but I didn't listen to him. Without any notice, tears came rushing from my eyes. I want to stop those, but I can't. My heart is constricting with pain. Para tong binabaunan ng kutsilyo ng paulit-ulit. Paulit-ulit. I gasped at tinuyo ang pisngi ko nang makitang malapit na ako sa campsite. Pinilit kong pigilan ang pagtulo ng luha. I just hope that my eyes and nose are not obvious. Nang makalapit ako sa kanila, ay abala sila sa pagkain kaya binati lamang nila ako. I nodded at agad dumiretso sa aking tent. Nagpaalam akong matutulog at agad sinara ang tent ko. Ibinaba ko na lamang ang kalahati ng net, ang nakaharang para may ilaw at hangin para pumasok. I opened my rechargeable fan sa kanahiga. I felt my tears roll down my cheeks at kahit walang inilalabas na ingay ay ramdam ko ang pagsusumigaw ng puso ko sa sakit. I've been in this pain for the past years. Kala ko tapos na ako sa kabanata na yun. Bakit kasi bumalik ka pa? Hinayaan ko na lamang ang sarili na malunod muli sa sakit dahil alam ko na babangon din ako muli at kakalimutan yon na parang walang nangyari. Na sana, tuluyan ko na ang makalimutan yun. Tiel, I opened my right eye and saw darkness consume my tent. May kaunting liwanag ang nanggagaling sa labas pero hindi sapat para maliwanagan ang buong tent. Tiel, gising ka na ba? Napamulagat ako at dahan-dahan bumangon saka tumingin sa labas. I saw Angela outside at mukhang siya ang gumigising sa akin. Bakit? I replied. Ay, buti gising ka na po. 7:00 na kasi, Tiel. Di ka pa nakakapag-dinner. Pinapagising ka na ni Support Pao. Napatango ako sa kanyang sinabi. Sige, mag-ayos lang ako. Agad ding umalis si Angela kaya nagsimula na rin akong mag-ayos. Binuksan ko ang rechargeable light na nakasabit sa itaas ng tent. Naka-jeans at t-shirt pa rin ako. I can feel the cold breeze and salty air from the beach. Tahimik at kalmado ding umuugong ang alon sa dagat. Aside from that, the jamming session that my teammates are doing right now are loud. They are laughing and really having a fun time, taking this time to get off the stress they have on their mind. Right. I should also do that. I'm here to have fun and have a relaxing time, not to remember that jerk and the bad things that happened to me. Napatango-tango ako. I wore my dolphin short and a cream-colored shirt and my jacket, and of course, my flip-flops. I tied my hair into a messy bun and removed my makeup. It's already a mess. When I'm satisfied with the way I look, binuksan ko na ang tent at saka lumabas. I have my phone with me. Nagtungo ako palapit sa pwesto nila kung saan nakapalibot sila sa apoy o bonfire. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Sabay-sabay ang kanilang pag-awit habang hawak-hawak ni Emil ang gitara. May mga hawak silang stick at mukhang kumakain sila ng barbecue. They all laughed and sang together. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Mas lumakas pa ang kanilang pagkanta kaya napatawa ko dahil sa mga reaksyon nila. They were all clapping, except Emil who is currently carrying and playing the guitar. Ang daling sabihin ayaw mo na.
Pero pinag-isipan mo ba? They all cheered when Rika suddenly screamed. Sabay-sabay tayo! Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Malabo, tayo'y malabo. I sat beside the princess and remembered the lyrics of the song. Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Malabo, tayo'y malabo. Tama, malabo kami. Klein and I will never have a chance anymore. I know I haven't moved on, but it also doesn't mean we have a chance. I can't. Once is enough for me. We're broken now. We will only be the poison of each other. We will only leave wounds to each other. Oh, TL, kanta ka naman! Napamaang ako nang iabot sa akin ni Emil ang gitara. I motioned my hand, rejecting. No, don't mind me. Ngumuwi ako. Sige na, TL! He cheered at nakigaya na nga ang iba. Napailing na lamang ako at walang nagawa nang iniabot sa akin lalo ang gitara. Kinuha ko na lamang ito kaya mas lalong nag-ingay ang mga kasama ko. Yee! Go, TL! I bit my lips saka inalala ang mga kanta na alam kong patugtugin gamit ang gitara. I'm not good with this instrument. Every instrument, I mean. Wala akong talent sa paggamit ng mga ganito, but I learned. So, I know how to use it. Though a little on the side. Okay, di ako magaling ha. So-so lang. Marunong lang. Natatawang pahayag ko sa kainayos sa pagkakahawak ang gitara. I strummed the strings. There, the people started to squeak in excitement at halos hindi ako makakanta sa pagtawa. I strummed the part I want to sing and started singing. That I'm not a princess, this ain't a fairy tale. I'm not the one you sweep off her feet, lead her up the stairwell. I continued playing the strings kahit ramdam ko ang tama sa akin ng kanta. This ain't Hollywood, this is a small town. I was a dreamer before you went and let me down. I gasped and felt the sincere look from the people who were listening to me. Now it's too late for you and your white horse to come around. I played my hand to the last part before I strummed it to end. Tahimik lamang sila habang nakatingin sa akin. I felt my tears pulling up on the corner of my eyes, but I tried to stop it kaya nakangiti akong bumalik sa kanilang lahat. What? Pumalakpak bigla si Geraldine. Bravo! Ang galing mo, TL! Parang may pinaguhugutan. Natawa na lamang ako at saka napailing. You're way too late now, Klein. Too late. Nagtuloy-tuloy ang kasiyahan hanggang sa maglabas na sila ng bote ng alak. Inilapit sa akin ni Princess ang bote ng alak. I choose to have the lightest one dahil kahit ganitong nasa tamang edad na ako, I'm not used with this kind of adult thing, unlike others. Okay, ganito. Laro tayo! Biglang sabi ni Geraldine. Tumayo ito sa kamay kinuha sa likod ni Support Pao at naglakad pabalik sa kanyang upuan na may dalang bote na walang laman. Truth or truth tayo? Kumot naman ang noo ni Support Charlie. Truth or truth? Ano namang kalokohan yan, Che? Gumisi to. Simple lang. We spin the bottle at kada ikot, dalawang sasagot. First, the mouth part of the bottle. Ang itatanong sa kanya ay about career, goals, dreams, passions, hobbies, etc. Basta hindi yung ganun ka-personal. Kasi the second truth is more personal, right? Princess cut her. Tumangot si Je. Yep, about secrets, desires, and even sex life. Napahiyaw naman sa excitement ang mga kasama ko samantalang ako ay tahimik lamang. Siguro ay hindi na lamang ako sasali. Geraldine first spinned the bottle, and unexpectedly, the bottom part of the bottle went to Rika and the mouth part was to Support Pao. Hala! Rika exclaimed. We all laughed with her reaction. Geraldine started asking the first two victims. So Rika, bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? She asked. Napakagat ako ng labi dahil masyadong personal yun. Rika laughed. Wala, niloko ako eh. Bakit naman ako magsistay sa isang tao na ang alam lang ay saktan at lokohin ako? Ani Rika habang nakangiti. Kung ayaw na niya, edi ayaw ko na rin. Simple, tapos.
Napatango-tango naman si Geraldine at mukhang satisfied sa sagot ni Rika. Napaisip ako sa sinabi ni Rika because she really has a point. We cannot force a person to stay with us if they are unwilling already. We don't need them. We can always find someone who's much more willing to be with us. Sunod naman na tinanong ni Geraldine si Support Pao. It's nothing personal or what. It's about career choice of staying with the company. Rika was chosen to spin the bottle at habang umiikot yon ay parang nahihipnotis po ako nun. Pinaikot-ikot, ikot-ikot. Klein played me with his hands before. I look like a paper doll that he can control me freely, let me hurt, and crush me. Tiel! Napatingin ako kay Princess na ngayon ay nakatingin sa akin. No, silang lahat pa lang nakatingin sa akin. Yes? Turn mo na, Tiel! Napamaang ako. Turn saan? Inginuso nito ang bote. You know? Napatingin ako rito. Nakatapat sa akin ang bottom part ng bote habang kay Emil naman ang mouth part nito. Oh, una na ako! Pahayag ni Emil. Nagsigawan naman sila lahat. Ngumisi naman si Support Pao. Anong balak mo sa career mo? Itutuloy mo ba ang mag-call center agent o babalik ka na sa pagiging seaman? Napatango ako. Tama, sa pagkakaalam ko ay graduate ng college itong si Emil bilang seaman. Pero may mga personal itong rason kung bakit napili nitong bumaba ng barko at mag-shift ng career. Nagkibit balikat ito. Ewan ko, hindi ko pa kasi naayos yung problema ko kaya hanggang ganun pa rin. I'll stay here. Saka, masaya naman ako sa trabaho although may pagkamahirap. Tumawa ng malakas si Geraldine. Kamo, crush mo kasi si TL. Nanlaki naman ang mata ko sa narinig. Sari-saring asaran ang nangyari. And I just shook my head dahil alam ko namang biro lamang nila yun. In our team, making a fun is their number one product. Okay, palatak ni Rika. Ikaw naman TL. Napatawa ako. Fine. What's your question? She smirked. Have you been in love? Ang ngising nakapaskil sa aking labi ay unti-unting naglaho dahil sa narinig. Have I ever been in love? Yes. I blinked several times saka umayos ng upo. I can feel the curious eyes dwelling on me and I know they want answers. Maybe sharing an old nightmare will not be that bad. Marahan akong tumango. Yes. I bit my lower lip at suminghap para pigilan ng namumuong damdamin sa dibdib ko na nagpapabigat dito. I want to deny that I'm at least not affected anymore. Napangiwi ako nang subukan kong ngumiti saka muling ituon ang tingin sa kanila. It was in my first job when I fell in love with a man who only toyed with me and used me as entertainment. I bitterly smiled and was not shocked when I felt my tears rushing down my face. Ewan ko ba? I was naive, bold and kind of sassy. I'm just a 20-year-old young lady. It's my first job and all I know is to believe in myself and be myself. Not minding even when my life is drifting into such a person, I thought. I gasped and brushed off the tears coming out, but another batch came. I just thought before that I can be with him, that it was possible even though we're so far away from each other, but that's just too impossible. Impossible because he's the owner of the company where I work with, and I'm just one of his employees who works at night to earn money for her family. Napailing ako at pumikit para pigilan ang tuloy na pagtulo ng luha mula sa aking mata. It blurred my vision and I kind of feel shy because I cannot see what their reaction is. Huminga ako ng malalim sa katinuyo ang muka na basang-basa ng luha. Fortunately, I was able to stop the tears na. I just really need to calm down. I opened my eyes at itinuon ng mata sa mga kasama kong hindi maipinta ang mga itsura. It's like I just burst the biggest secret in the world. Mapait akong ngumiti. So, yes, I fell in love before, but I will never do the same mistake. Never. Angela blinked several times before she realized the things I had blurted out a while ago. So, you were in a relationship with your boss before? Umuling ako. Nope, we were never in a relationship. He just courted me for whatever. His entertainment purposes though. Nanlaki ang mata ni Princess. You mean, pinagtripan ka lang, TL? I shrugged my shoulders. Sort of. Napapalatak naman si Poch. Wow, what a philandering asshole he is. Emil grinned and shook his head. Katokayo ko pala yung ex mo, TL. I bit my lips saka umiling. Never had a boyfriend, so I don't have exes, Emil. I popped my lip. Nor baggage left. None. It's done years ago anyway. I may still be affected, but hell, I'm done with that verse of my life.
Everyone nodded their heads, agreeing to what I said. Princess stood up and raised her bottle. For TL's recovery from the philandering asshole's ex of hers! They all raised their bottles, including Sport Pao and Charlie. I laughed and do the same thing. We all cheer with happiness. I sighed because I'm content now. At least, I have these people with me now who will cheer me up. Oh, by the way, TL! Rika blurted out. I looked at her and raised my eyebrows. Yes? What company did that ex of yours own? I sighed. Saitel, in my horror, naibugan ni Rika ang inumi niya. Saitel? You mean Jameson Klein de la Riva? Namalikmata ko saka tumango. Yes, napanganga ito at ang ilan ay halos hindi makapaniwala. Without second thought, they started teasing the hell out of me at hindi na nga nasundan ang laro dahil nagsimula na silang magkwentuhan at asaran. Time passed by and I saw how support Charlie crawled from her seat at nagtungo sa buhanginan. Tanim, tanim, she was murmuring while digging something on the white sand. We were shocked when she suddenly threw up at sakto pa dun sa hinukay niya. Matapos niyang mailabas lahat ay tinabunan naman niya to. She laughed. Ayan, that may maani tayong alak dito. I snorted at what she said at halos gumulong naman kakatawa ang mga kasama ko. Napailing ako at huminga ng malalim. I fished my phone from my pocket of my jacket at halos lumuwa ang mata ko nang makitang tumatawag si Mama. Princess. Tawag ko sa atensyon ni Princess na medyo mapungay na ang mata at namumula. Sagutin ko lang to. She thumbs up at muling nakipag-usap kay Rika. I stood up from my seat at nakaramdam pa ako ng konting hilo dahil sa ginawa kong biglang pagtayo. When I regained my balance, ay agad akong naglakad palayo sa ingay at nagtungo sa part kung saan ako nagtungo kanina. I slide my phone to answer. Hello, Ma? Anak! Naku, kanina pa ako natawag sa'yo at hindi ka sumasagot. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Sorry na, Ma. Nagkakasiyahan kasi kami dito kaya ganun. Pasensya na po. Ay siya, sige. Nangangamusta lang kami. Alam mo naman tong tatay mo at hindi mapakali kapag hindi alam ang kalagayan mo. Napangiti ako sa sinabi ni Mama. These years passed. Kahit sobra ako nasaktan sa ginawa sa akin ni Klein, I survived because of my parents. Because of them, I was able to immediately pull myself together. Opo, Ma. Ayos lang naman po ako dito. Basta bukas ay uwi na din kami. Mag-uwi ako ng pasalubong nyo. Ilista nyo na at i-text mo sa akin, Ma. Dinig ko ang tawa ni Mama at mukhang inanunsyo pa nito sa bahay ang sinabi ko. Sige anak, matulog na rin ha. Mag-aalas 10 na. Tumango ako. Opo, Ma. Bye po. Sige nak, bye. Ingat kayo ha. I love you, anak. I love you too, Ma. Binabanan nito ang tawag kaya agad kong pinasok ang cellphone ko sa bulsa. Napatingin ako sa tahimik na pag-alo ng tubig. Marami-rami din ang nag-camping dito sa campsite na to pero medyo malayo-layo sa amin kaya kami-kami lang din talaga dito. Huminga ako ng malalim at dinama ang lamig ng simoy ng hangin. The salt alone, napalingon ako sa nagsalita. Klein, tawag ko sa kanyang pangalan. He let out a small smile at nakapamulsang naglakad palapit sa akin. Nang makalapit siya ay tinuon din ito ang pansin sa karagatan. Nagtatalo ang kalooban ko kung mag-stay ba ako o aalis na. My mind wants to walk away because I already decided not to let myself be involved with him again. But my heart wants to say, my heart screamed his name, and I know he still has this effect on me. I still have these feelings that can make my heart react to him. Sa huli, ay sumunod ako sa sinasabi ng aking hisipan. Huminga ako ng malalim at tumalikod na sa kanya at humakbang paalis. Ngunit paalis pa lamang ako nang magbitaw siya ng mga salitang ninanais kong marinig mula sa kanya. Will you let me explain? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ang mga salitang matagal nang hinihiling ng puso ko sa kanya. I've been dying to hear his explanation before, that I've even made the decision to forgive him, just to give me one concrete, precise, and unacceptable reason. But he never intended to do so. Pagkakakong tumawa at saka siya hinarap. Para saan pa? Malamlam ang kanyang mga mata at mukhang nagmamakaawa. Namumula din ang kanyang pisngi. Lasing ba to? Napailing na lamang ako. Your explanation is way too late now, Klein. I've been waiting for 4 fucking years. Napayuko ito at tila napahiya dahil sa sinabi ko. Ramdam ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. But no, this time, I won't let them fall down. I want to make sure that I won't look like a lost soul with a broken heart. We're done, Klein. Yes, I can forgive you, but
Suminghap ako. Your explanation? Just save it for yourself. Dahil kagaya ng sinabi ko, you're way damn too late, Klein. It's useless. Umiling-iling ito. Nag-angat ito ng tingin at napamaang ako sa tigas at talim ng anyo ng mukha nito. No, it will never be useless, Tanya. If it's the way for you to fucking understand me, then it will never be useless. It is! Balik kong singhal sa kanya. Dahil kahit anong rason mo, it will never change anything. Sinaktan mo ako! Frustrated ang mga mata na tumiim nito. That's why you have to listen to me. Umiling ako. No! Punong-puno ng gulat ang mukha ni Klein. Dumaan ang sakit sa mga mata nito hanggang sa napilitan ng determinasyon. Kung hindi ka madadaan sa pakiusap, the corner of his lips lifted. Then I don't have any choice but to force you. Galit ko itong tiningnan. Fuck you! Halo-halong emosyon ang umiikot sa loob ko. I felt my tears rushing down my face. I can't contain this anymore. Sumusobra na siya. I saw how his face softened looking at me. Napamaang ito at tila humihingi ng kapatawaran sa mga sinabi niya. But again, he's way too late to apologize. Tanya, baby. Umiling ako at pinalis ang luhang nagbabagsakan sa aking muka. But they are unstoppable. Don't call me that shit, Klein! Huminga ako ng malalim at tumalikod saka nagsimulang maglakad palayo. I heard him calling my name at mayapay naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko at pagpigil sa aking umalis. I shook his hands from me at hinarap siya. Ano ba? Hear me first, please! Nanginginig ang kanyang boses at puno ng pagsusumamo ang muka. Para saan pa nga? It's useless. Hindi na kita kailan makakausapin. I was engaged with her before I even met you. Napatigil ako sa pagsasalita at nagpupumiglasang magsalita siya. Decloxis, her family, is one of the biggest shareholders that we have. At first, I agreed to marry her because I have no one to be with anyway. Lumamlam ang kanyang mata at patuloy na nagsalita habang ako ay tahimik lamang. But I met you. You're on your final interview, looking so fucking beautiful and cheerful. You got me there already, Tanya. I've been yours before you even knew about it. Binitawan niya ang braso ko at taimtim na tumingin sa akin. But I need to leave immediately because of the wedding that will happen 7 months from then. I was just able to get your name, but not your numbers or what. He continued. When that call happened, I was like, damn, I got to hear your voice. I was amazed at how well you handled the call, but well, I think your patience is a little bit short. You cursed the customer. Napaawang ang mga labi ko dahil sa narinig sa kanya. He smiled bitterly. I got to know you and love you even for a short time, Tanya. He heaved a sigh, but those times were too short. I have to leave because I'm marrying Andrea. I have to do that because if I don't, our company, the business my parents and even grandparents worked hard for will fall apart just because of that single rejection. I can't afford to do that. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Babagsak? But how? The Decloxis blackmailed us that they will pull out their shares and ask others to do so. He shook his head. We cannot afford that. Babagsak ang De La Rivas at kapag nangyari yun, marami ring wawala ng trabaho. Sinalubong niya ang aking mga mata. Especially you. I know you're working at Saitel. Cannot afford to lose your job. Your family needs you. Bumigat ang aking mga paghinga dahil sa narinig. I don't know if I should believe his words. I gulped. Kung ganon, why do you have to approach me? Let me feel loved when you're engaged already. Nanginginig ang mga labi ko. Muli akong huminga ng malalim. Why? Singhal ko. Because I love you, Tanya. Nanlaki ang mata ko nang makita ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mata. I love you, Tanya. And that makes me do the things I shouldn't be doing. I'm fucking willing to be on a difficult situation for you. Nag-uunahan na naman sa paglabas ang mga luha ko. Dahil mahal niya ako? Talaga ba? Pagmahal mo ang tao, Klein, pumikit ako. Hindi mo siya sasaktan para sa sarili mong kasiyahan. In your case, dinilat ko ang aking mga mata at sinalubong ang namumungay niya ng mga mata. You don't love me, Klein. You're just using me as an entertainment, like what you said 4 years ago. Tinalikuran ko nito.
And even if I heard him calling my name, pero kahit nangihina at nanlalambot ang tuhod, ay nagawa ko siyang iwanan at lumakad pabalik sa campsite. Nang makabalik ako ay mabuti na lang at busy ang mga kasama ko, kaya hindi nila ako napansin at nausisa pa sa ilang bagay. Nagtungo ako sa aking tent at sinara ang zipper nito sa muling pinakawalan ang mga luha na naipon sa aking mga mata. I cried with my heart's content at kahit marinig pa nila ako ay wala akong pake. I just want to let out the pain in my heart. Yung mga nalaman ko na lalong nagpasakit sa puso ko. I feel like being stabbed, being lashed. The pain Klein brought to my heart is no joke. He was my first love, the first man who made me feel loved and now made me feel so low. But I don't know. It doesn't mean that I regretted meeting Klein because I don't. It's also like a blessing in disguise. He was brought to hurt me and for me to learn. He's like a lesson I will never want to encounter. Never again. The team building that we had was a blast. After an encounter with Klein, I'm thankful that my team noticed my gloominess and helped me enjoy the entire day of swimming, snorkeling, and even collecting stones. It's been days since then, and I'm really kind of not in the mood right now. I've been shouting and stressed with our metrics, even though it's not that bad at all. Ano guys? Tunga nga tayo ngayon? Walang hundreds kahapon until now wala? Sermon ko sa kanila habang kami ay nasa meeting area sa labas ng production floor. Napahilamos ako ng muka gamit ang aking mga kamay nang makitang nagsiiwas sila ng tingin. I roughly sighed. Okay, sorry for bursting out so much guys. Let's just do better tomorrow, okay? Tumango silang lahat. Yes, TL. Napatango ako. Good, now go home. Rest yourself and let's meet each other later. Nagsitanguan naman ng mga ito at saka tumayo mula sa kanilang kinauupuan. They all bid their goodbye habang ako ay nakaupo pa rin doon at binuksan ng laptop ko. I opened our mail and I saw that OM Marquez had an email for me. Binuksan ko ito at halos mabuwal ako sa kinauupuan ko nang makitang pinapapunta ko sa meeting hall para pumalit kay OM Jane sa meeting. Halos 30 minutos nang isinend ito kaya dali-dali akong tumayo at lumabas bitbit ang laptop at tumbler ko. OMs actually have meetings for visitors pero di ko alam kung sino. Medyo nakakahiya dahil naka-cream colored shirt lang ako at ripped jeans with white sneakers. Ang alam ko ay naka-formal ang mga OM ngayon para sa meeting na to. Sumakay ako ng elevator at agad na nagtungo sa itaas sa floor. When I arrived there, I see OM Maricris ang nasa labas. Her face lit up after seeing me. Ay! Mabuti naman nandito ka na! Pahayag niya. She held my hand at hinila ako papasok ng hall. The room is wide at mayroong napakahabang lamesa. OM Maricris pulled me and let me sit beside her. In front ay may pangalan ng TL Tanya at sa baba ay may nakalagay na OM Jane substitute sa ibaba nito. Kinalabit ko si OM Maricris. OM, sino ba ka-meeting nyo? Kumunot ang noon nito. Di mo alam si... Hi everyone, welcome to our first meeting. I'm Jameson Klein de la Riva, your new CEO. Nanlaki ang mata ko at halos hindi makahinga sa narinig. He was standing firm and fierce in front of us. Hindi ko alam kung anong i-react ko. Halos hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko at kahit gusto kong tumayo, like others to show respect, I just fucking can't. Good morning to you too, Mr. De La Riva. These are the OMs and... Miss Talia looked at me at pinanlakihan ako ng mata. Napatayo naman ako bigla kaya gumalaw ang swivel chair at bumangga sa lamesa na nasa likod ko. Ngumiti ako dito. Miss Talia looked at the man in front again. And TL Tanya, OM Jane asked for her to be her substitute since under naman ni TL Tanya ang cluster ni OM Jane. Diretso lamang ang tingin ni Klein at walang emosyon ang mukha nito. Tumango si Klein at nang sumalubong sa akin ang mga mata nito ay napaiwas ako ng tingin. You can all sit now. Nagsiupo naman ang mga OM na kasama ko habang ako ay naglalakad patungo sa swivel chair ko na lumipad patungo sa labesa na nasa likod ko. And where are you going, TL Tanya? I heard Klein's voice roar. I gulped. Saka hinarap siya at ngumiti ng pilit. Smile, Tanya. You have to be nice. Boss mo siya. Kunin ko po yung upuan, sir. He suddenly smirked. No, use my chair. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at halos ingay ng bulungan ang namayani sa loob ng malaking silid. They are looking at me furiously at parang may malaki akong kasalanan sa ginawa. Pero, sir? No buts, Miss Tanya. Putol nito sa sasabihin ko. Nang mapansin na di pa rin ako kumikilos ay tumaas ang kilay nito. You're going to sit on my chair or I'm gonna fire all of them.
Nagsinghapan naman ang mga taong naroon. Dumako ang mata ko kay O.M. Marie Chris at halos magmakaawa siya sa akin na sumunod na. Same si Miss Talia. Wala akong nagawa kundi tumalima at lumapit sa kinatatayuan niya. Ano naman kayang trip ng client na to? Nakangisi lamang ito habang nakatingin kaya sinamaan ko ito ng tingin at naupo sa upuan na nasa pinakaharap at gitna, which was supposed to be his seat. Alright, thank you for this meeting. I'm actually already done with the other departments here and done to brief them. Hinuli ko talaga kayo kasi bumiti ng salita nito at ramdam ko ang paglapit niya sa likuran ko. I felt someone holding the chair I'm sitting on. I saw how the people in front of me looked uneasy. I'm looking for someone else, and I think I found her already. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga na nasa bandang ulunan ko. Damn! Ano ba itong ginagawa ni Klein? Nagsimula na ang meeting na tahimik lamang akong nakikinig at hindi nagtatangka na lingunin ng lalaki na kanina pa na nasa gilid ko. I was just silent, and I didn't even intend to make a single noise. I'm shocked, and I don't know how to put it into words on what I am feeling right now. We had just confronted each other last week about our chaotic history, and he's back from being my boss again? God, why does this book of my life love to trick me and make a roller coaster to my life? Isang oras din ang nakalipas nang matapos ang meeting. Nagmamadali akong tumayo nang i-anunsyo niya na meeting is adjourned. I didn't think twice and immediately walked out of the room at dumiretso sa comfort room. Gladly, I was alone inside. Nagtungo ako sa harap ng salamin at binuksan ang gripo sa kabinasa ang aking muka. I have to wake up from this grandest stupid dream. Napailing ako at puminga ng malalim, calming my mind and heart. Ano ba, Tanya? Wake up! Pagalit ko sa sarili. Muli kong binasa ang aking muka. Tinapik-tapik ko pa ang aking pisngi. Come on, Tanya! You won't wake up unless you're sleepwalking. Napatingin ako sa nagsalitang kutong lupa. Inismiran ko si Klein. Bakit ka naririto? I own this building. Napairap na lamang ako. I mean, this side of the building. Pagkaka kong tumawa. Don't you know that this is a woman's comfort room? Nakapamulsa naman itong naglakad papalapit sa akin kaya napaatras ako. His face showed no emotion and it looks cold and distant like before. I don't care. Napailing na lamang ako sa sagot niya. Whatever! Ani ko saka inirapan siya at nagtangka ng lumakad palagpas sa kanya. But he was attentive enough that he immediately blocked my way. Sumubok ako sa kabila at humarang kagad siya. Sinubukan kong makalusot sa kanya but he was just bigger and stronger than me. Enough to corner me beside the sink. Ano ba? Inis na singhal ko sa kanya. Just let me go and do my job. He smirks. No. Di ako makapaniwala na tumingin sa kanya. What? What do you need this time, Klein? Not until I do this. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya hanggang sa hawakan niya ang kamay ko at hinila ko papalapit sa kanya. I used my hand to hold his chest para di ako ganong makadikit sa kanya. But it's much stronger than me. Oh, what? Nanginginig ang boses na nasambit ko. I felt my heart was gonna explode from this position we have. Unti-unti ay nilapit niya ang kanyang mukha sa akin at kahit sinisigaw ng isipan ko na itulak ko palayo si Klein, my body and heart wanted to hold him and push him closer to me. My heart wants his touch, but my mind doesn't. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng malambot niyang mga labi sa akin, and his kisses brings another wave of sensation on me. Parang unti-unti ay tinutunaw ng init nito ang pader na nakaharang sa pagitan namin. He wants to cross over the walls I created between us. He wants us close. He wants me again. Ang kamay nito na nasa kamay ko ay nalipat sa aking bewang at mas hinapit ako papalapit sa kanya. I moved my hand and wrapped it on his nape to deepen the kiss. Damn, his lips are so soft. He tastes so good and I feel like I miss him. Damn, I feel so much hunger kissing him. I moaned when I felt his tongue seeking for an entrance. We moved our lips in rhythm, like a dance that we both knew the steps. I opened my mouth and let his tongue in, let him taste my insides. I played with him and continued kissing him. Maya-maya, we parted our lips and I gasped for air. Fuck, he hissed, panting and gasping for air. He held my head and my forehead touched his, making our face to be much closer. He looked straight into my eyes, at kahit tanging paghinga lamang niya ang naririnig ko. We were both looking with each other's eyes and it's like we're communicating. It has its own language.
its own way to express words without sound. He abruptly pulled his head away at walang sabi-sabi na hinawakan ng kamay ko at hinila ko palabas ng comfort room. Mabuti na lamang at walang tao sa floor na yon at tanging iilang OMs na nasa loob ng meeting hall na lamang ang naroon. He was walking so fast at patungo ito sa elevator. He was in a hurry, parang hinahabol ng ewan. Saan tayo pupunta? I asked. Kailangan ko na rin kasi bumalik sa prod dahil may duty pa ako. But Klein is silent at parang walang balak magsalita. Hoy! Saan mo ko dadalhin? Agad ay wala siyang naging sagot. We went inside the elevator and went straight to a lower parking space. Buong oras ay tahimik siya. Kahit anong tanong ko sa kanya, hindi siya sumasagot. Nang bumukas ang elevator, ay muli niya akong hinawakan, but I managed to pull my hands away from him. Sumagot ka nga! Hindi ka naman pipe para hindi sumagot sa tanong ko. Singhal ko sa kanya. May trabaho ako na kailangang gampanan, Klein. Word nothing that you cannot just pull some trick on me this time. Tumingala ito, saka huminga ng malalim bago muling binaling ang tingin sa akin at dinukot ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa. He opened it and typed something bago ito nilapat sa kanyang tenga. Jace, he sighed, I want you to allow TL Anya to leave early today. Yes, today. Thank you. Nanlaki ang mata ko at napaawang ang labi sa narinig. Nang ibinaba nito ang phone ay agad niyang binulsa yon at tiningnan ako. Let's go. Hindi pa nakaka-recover ay agad akong hinila ni Klein palabas ng elevator at nagtungo ito sa itim na sasakyan. He opened the passenger seat and helped me get in bago ito umikot at sumakay sa driver's seat. He peacefully drove out of the place at nagtungo sa isang condominium building. Mabilis ang pangyayari. He was walking so fast. Parang nagmamadali ito na halos kinaladkad na ako dito. Bakit ka ba nagmamadali? Inis na singhal ko pagkalabas namin ng elevator. He walked for a minute before we reached a black-colored door. May pinindot siya sa gilid bago bumukas ang pinto. Hinila niya ako kaagad papasok at pagkasara ng pinto ay agad niya ako sinandal dito at sinunggaban ng halik. Shete! Mabuti na lamang at hindi pa ako tuluyang nalulunod sa nakakalayo niyang halik kaya agad ko siyang naitulak palayo sa akin. What the hell, Klein? Padaskol kong singhal. You're fucking in hurry because you're horny? Seriously? Kailan mo pa ako naging parausan? Gago ka! Napasabunot naman ito ng ulo at tumingin sa akin na nagmamakaawa ang mga mata. I'm sorry, I just got so lost with the years I haven't seen you. Damn, my intention is to talk with you, not to... Tinaas ko ang kamay na pinapatigil siya. Stop! Stop! Bumuntong hininga ko. I'm sorry, baby. Sinamaan ko ito ng tingin. Anong baby ka dyan? Fuck you! Babyhin mo mukha mo! Singhal ko saka naglakad palagpas sa kanya at napaupo sa sofa na nasa harap ng TV. Malaki ang unit niya, maliwalas at malinis. But this unit is different from the place I've went to. I want to talk to you about us, Tanya. Nilingon ko siya. He was looking so nervous. Tinaasan ko siya ng kilay. For what? To explain my side, he breathed. To let you know my reason. Tumayo ako at lumakad palapit sa kanya. I stopped a few steps away from him. Para saan pa ang mga rason na yan, Klein? His eyes reflected mine. To make you believe that I love you and still loving you forever, Tanya. I felt a pang of pain in my heart. I clutched my palms sa kamarahas na huminga. I don't believe you. Tumango ito. I know, Tanya. That's why I'm here. He smiled a bit. I'm going to do everything to make you believe me and trust me again. I'll make you believe that love I have for you. Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay tumingin lamang sa kanyang mga mata. I felt my heart fall. Get a grip of yourself, Tanya. Don't you just believe a lie. He's insane. He's just lying. Lie! 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 All are lies. But what if they're not?